Mr. Daniel Padilla abay umamin na naging magulo at lito ang pag-iisip. Ano nga ba ang sanhi at ang dahilan ng kalagayang ito ni Daniel? But before that, this one, dahil talaga namang umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen ng ilan sa mga pag-amin. Itong si Mr. Daniel Padilla. Kasi ayon po sa article, si Daniel Padilla ay nagsabing kailan niya tinanggap ang teleseryeng gaya ng Incognito, natagpuan niya ang sarili sa isang yugto ng personal na gulo sa kanyang mga pananalita. Alam natin kung gaano nag-alinlangan bago ko simulan na tanggapin ito. Nasa punto ako noon na sobrang gulong-gulong isip ko at litong-lito. Inilarawan ni Daniel ang pagiging magulo at lito ng kanyang isipan. Noong panahon yon, naramdaman niyang bagamat mahirap, tama ang desisyon niyang pumasok sa bagong proyekto. Matatawag niyang isang best decision daw ang pagtanggap sa Incognito dahil kahit na dumaan siya sa personal na pagsubok, sa huli ay napatunayang nakatulong at may saysay ang kanyang ginawa. Tila isang masistemang pananaw ang kanyang inilahat kahit sa gitna ng kalituhan at emosyonal na stress, mahalaga rin kilalanin ang sarili at huwag matakot magbago at magtiwala sa proseso. Bilang isa sa mga konteksto, no, si Daniel ang tinatawag na pinakasikat na teen idol ng isang generasyon. Anak siya ni na actor ng Romel Padilla at Carla Estrada at simula sa pagsusulong sa pelikula at teleserye, naging iconic ang role niya na maging sa kanta. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang imahe mula sa sweet teenage role tungo sa mas mature at mas komplikadong karakter. Sa puntong ito, ang kanyang pagiging vulnerable ay nakikita bilang isang hakbang pagsulong sa kanyang artistic development. So, bakit nga ba sinabi niya na litong-lito siya noong mga panahon na yun? Ipinahayag ni Daniel ang halos hindi siya makapaniwala nung inabot siya ng offer ng Incognito. Nagkaroon na daw di umano siya ng pag-alinlangan kasi ginamit niya po yung word na magulo at lito ay naglalarawan ng konektadong mental strain. Baka dahil sa pressure ng mas malalim na role, bagong expectation or mix match ng kanyang dating imahe at bagong tatak. Hindi ba sa pagod o emotional, tila pinilit niyang sagutin ang malalim na tanong tungkol sa sarili at sa kanyang direksyon sa buhay at karera. So sa kabila nito, sinabi rin ni Daniel Padilla kung bakit niya tinanggap. Sa kabila ng kalituhan, nahanap niya ang halaga ng proyekto. Siguro dahil kamalayan sa artistic growth, fresh na karakter o hamon sa pagganap. Inilarawan niya itong best decision kaya malinaw na ang pasya ay pinag-isipan at hindi basta naisip. So magamat hindi pa rin tukoy sa article ang konkretong resulta, ratings, review or changes, ang pananaw ni Daniel ay malinaw kahit mahirap mentally. Worth it. Nagbigay siya ng mensahe sa buhay. Ang mga step out of sa comfort zone ay kung minsan nagdudulot sa kalituhan, pero doon nagaganap ang personal transformation. So dahil dito ay talaga namang masasabi natin na inadmit ni Mr. Daniel Padilla na once in his life talagang nakaramdam siya ng kapaguran, ng pagkalito at almost quitting sa showbiz, dahil po sa mga naramdaman niyang emotional strain at sa samot-saring mga issue na idinidikit sa kanyang pangalan. Lalo na po nung mga panahon na sila po ay nag-iwalay ng kanyang ex-girlfriend na si Miss Catherine Bernardo. Hindi po niya alam kung saan patungo yung kanyang karera that time, pero tuloy-tuloy lang siya. Hanggang sa ito na, pinatunayan niya sa buong mundo na nagkaroon man siya ng pagkakamali, but still is kailangan niya muling bumangon, So direct tayo sa mga komento na niya sa comment section. Ngayon natin si Miss Senamante. Sabi niya, naku, di namin panonoorin yung mga pelikula ni Catherine kasi paasa lang si Kat noon kay Alden. Wala nang gana kay Kat. Hindi yan katulad noong sila ni Alden. Nakakawala ng gana si Kat kasi puro kaplastika na lang yan. Haha, yan. So ito naman yung kanyang komento, with regards to this. Kasi nga naman, di ba parang lahat po tayo ay talagang gusto natin na magkatuluyan si Alden at si Miss Catherine. Kaso nga lang, kahit po sino talaga may in love sa samahan nila Pero sa ngayon kasi, mahirap din kasi tayo na I personally umasa din ako na mas magiging malalim yung kanilang relationship, pero talagang mas pinanatili nila na sila'y magkaibigan. Kasi hindi naman pwede na pagkatapos ng failed relationship ni Catherine ay papasok agad siya sa isang relasyon, diba? Syempre kailangan niya pa rin po nandun siya sa healing process at nakatulong din naman si Mr. Alden sa kanyang healing process. Sabi ni Miss Gis Fan, dati nag-Daniel again, naku, nakakasawa na yan. Although marami pa rin Katniel fans, umay na talaga yan. Wala na bang ibang may pa-partner ang management ni Catherine sa kanya? As if naman sabik na sabik ang tao sa tambalan nilang overuse na heist. Ayan. So, alam niyo po, yung kung sakasakali man kasi di pa naman talaga sure yan. Kung sakasakali mang magkakaroon po ng project si Miss Catherine at si Mr. Daniel Padilla, may dalawang reaksyon ng tao. Meron pong na-excite, meron din namang hindi na talaga na-excite sa mga pangyayari na yan. Kasi may mga fan, lalo na mga Katniel fans na umaasa magkakaroon sila ng comeback movie. Pero meron din namang mga fans na hindi na talaga at all. Parang pagkatapos ng napakaraming mga pangyayari at napakarami
daming mga issue na naglabasan, gagawa na naman ba ng pelikula? Yun ang tanong Sabi ni Glorioso, noon yun sikat si Daniel dahil kay Katrin, pero ngayon malabo na. Sabi pa niya, isa pa ba kayo? Hay naku, malabo yan. Dahil sa mga aktor na pinagpilitan, sa susunod na movie ni Katrin ay si James Reid ang Enrique Hill, walang Daniel. Kaya huwag umasa. Dahil mangyayari ang ilusyon nyo, tigilan nyo sa kadfan. Sa daming girly Daniel, isa na si Andrea. Bakit hindi siya? Bakit si Katrin? Ayan. So ito naman yung kanyang opinion. Huwag tayong mapipikon sa mga opinion ng bawat isa kasi we have we have the privilege and the freedom to speak, diba? So lahat po yan is tinatanggap natin whether it is good or a bad. Still, mga opinion niyo po yan. At talagang it really matters dito po sa ating channel. Kasi syempre naririnig ko po yung inyo pong mga, yung inyong mga naisabihin sa publiko, diba? So, yun. So, this time is talagang may mga times or may mga things talaga na hindi natin kayang makontrol. Sabi po ni Miss Lucy, Daniel Padilla, silent superstar. Wag na mag-love team, sisirain ka lang. So, bakya. Sabi ni Miss Elizabeth, galing ni DJ, the more sinisiraan lalong sumisikat. That's it. Kaya sige, sirain nyo pa. Ayan. So ito naman yung kanyang komento. Actually po, yung mga pagkakamali man ni DJ, yung mga fault niya dati, yung mga past na mistakes na inaamin naman talaga niya na may nagawa siya. Pero it doesn't mean na panghabang buhay nyo nang huhusgahan yung tao. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo lahat perfecto, diba? So, kailangan, let's give them another chance. Huwag naman natin masyadong sarahan yung puso natin. Pero, syempre, katulad na sinasabi ko, that's your point of view, wala tayong magagawa. Sabi ni Serenato, Miss Lawrence, let me remind everybody, sa pinirmahan renewed contract ni Kat, wala pong project together ang Katniel, endorsement or TV series yan. Much more sa movie and still binded, yung contract still existing pa rin yun. So, yun po yung isa sa mga sinasabi ng ilang mga fans. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!